kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, isa na yan eh. Dahil nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung restaurant, ay dun sa malapit sa amin, dun sa Station po, Crossing. Sabi yung aking... yung mapunta sa Pablo. Yung crossing ng araw, wala pa yung highway. So, ang isa sa mga yung nagbulalo ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kung tumawag tiyo, si Efren Uba. Tapos, nandyan din yung Rosen Grace, andyan na rin. Tapos sila yung trainings. Tapos, tanda ko, siguro yung mga 19, siguro yung mga 1,000 na taon. At tanda ko, may ano dyan, may gumagawa ng helicopter. Doon sa tapat natin. Para kumain. Para kumain na ng bulalo. Bulalo. 1960s na po. 1960s. Abay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una, yung parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So, nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tennis ng mga tao, tayo dito, sa ibang lugar. So, nakilala yan sa buong Pilipinas, sa buong mundo pa kayo. So, contributory yan doon sa mulat nito na nag-i-syudad na. Oo, ngayon i-syudad na. Ay siya, maraming salamat, Vice. Yan po ang istorya ng bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas. At yan po kasama sa programa ng doon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin din sa Batangas. Maraming salamat. Kaya po natin muna tayo. Kain muna tayo. Sandy Oliverio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo, ang lagi ko hinihintay. Why do people choose the mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit. Lazada. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page.
At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Okay, isang magandang hapon. Gabi na pala. Anyway, sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga kabarangay, yan, sa ating mga kababayan all over the world, ating mga avid viewers, ito na naman po ang inyong lingkod. Siyempre, sa ngalan ng ating katandem na si Miss Larry Barrio, ito po si RJ Alakdan Salgado na bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw. Ayan, at pasensya na po at medyo naging very delayed yung ating telecast, pero live pa rin tayo ngayon. Live na live po tayo. Kaya dun sa ating mga nanonood, naka-follow, i-like nyo po ang aming page at i-follow nyo. Then yung ating program ngayon, share nyo sa ating mga kababayan, yan, sa inyong mga kaibigan, para malay nyo magkaroon tayo ng mga special promo sa mga darating na mga programa dito sa TCSB. Yan. May mga special giveaways tayo sa mga followers natin, sa mga subscribers sa amin sa YouTube. Yan. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe at patuloy na nagsishare ng ating programa, ang Serbisyo Balita Live Online. Yan. Dito lang yan sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Yeah. So, meron tayong mga hotlines. Yung hotlines natin, 049-545-7018. Yeah. Saka sa ating may cellular number tayo na pwedeng ma-contact anytime. 0991-715-1216. Yeah. Isang magandang hapon sa ating kasama na si Dexter Gallardo. Magandang hapon. At kaya natin maririnig ulit ang tinig ng ating kasamang reporter dyan sa NCR. Dami nating mga nais talakayin ngayong araw to, pero siyempre medyo naghahabol tayo sa oras ngayon. Meron tayong mga dapat na tutukan. Yeah. Okay. Sa pambungad natin, ang ating pag-usapan muna natin ngayon. Pag-usapan natin ngayon, yung topic natin ngayon, medyo mainit na issue dito sa lungsod ng Calamba. Isang magandang hapon nga pala kay ABC President Kapitan Pio Dimapilis ng Barangay Batino. Yeah. Sana'y nanonood kayo ngayon sa oras na to. Yeah. So, unahin muna natin ang pag-uulat mula kay Ian Almario, ang ating AI reporter ng Serbisyo Balita. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Liga ng mga barangay, kinundina ang pagkakapaslang sa OIC chairman, nagpaabot ng tulong sa pamilya. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Mariing kinundina ng mga bumubuo ng Liga ng mga barangay sa lungsod ng Calamba, ang pagkakapaslang sa kanilang kasamahan na si OIC Barangay Chairman Mario Cogay. Nagpakita ng pagdadalamati ang karamihan sa mga kapitan nang dumalaw ang mga ito sa pinagkakaburulan ng pinaslang na OIC kapitan. Nagpaabot ng kanilang pakikiramay at personal na tulong ang mga ito sa naiwang pamilya ni Cogay. Anila, hindi nila inaasahan ang nasabing pangyayari, lalo na at wala silang nalalaman na naging kaaway ang OIC kapitan kahit noong ito'y nahalal bilang kagawad sa Barangay Canlubang. Idinagdag pa ng mga ito na isang simpleng lingkod bayan si Cogay, matulungin sa mga kabarangay, magaling makisama, at masipag sa kanyang tungkulin. Ayon naman sa kapitan ng Barangay Batino, na bagong halal na ABC President ng Liga na si Kapitan Pio Dimapiles,
may nakalaan na pondo ang nasabing samahan para sa pagtulong sa kapwa kapitan sa oras ng mga trahedya o pagpanaw. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po ang Barangay Chairman ng Barangay Batino. Kasalukuyan pong ABC President dito po sa lungsod ng Calamba. At ako po ay nalulungkot at sa nangyari na pamamaslang sa ating kasamang lingkod bayan, Mario Cogay ng Barangay Canlubang, na kasalukuyan po siya po ay nakalagak ang kanyang labi doon po sa Canlubang. Siyempre po bilang ABC po ay kinukundan na po namin ang ating samahan ng Liga ang pagpaslang na ito. At kami po ay katulad nga po kanina ay binasa ko po ang isang resolusyon para po sa pag-condemn doon po sa pangyayari sa pagpatay kay acting barangay chairman Cogay. Handa naman tumulong ang Liga sa kapitan na nagkakaroon ng ganitong problema na ito po pinagkaisa ng Liga na 50,000 po ang aming pong tinutulong. At kanina nga po kami po ay nagsesyon. Ang ating pong chairman ng Peace and Order, kagalang-galang Konsyala Arvin Manguiat, ay nagkaroon po ng panukala na magbigay ng pabuya ang buong Sangguniang Palunsod ng halagang 500,000 para sa agarang ikalulutas ng nasabing kaso. Buong sinang-ayunan naman po ito ng buong council, kaya po yun po ang aming maitutulong para po mapabilis ang paglutas po ng kaso. Alam ko rin naman po ay ang ating pong minamahal na Mayor, Ros Rizal, ay naglaan din po ng halagang 500,000 para din po sa mabilis na ikalulutas ng kaso. At kaya nga po, siyempre, panawagan na rin sa ating mga kasamahang lingkod bayan na siyempre po kasama natin ang lahat. Kayo po yung pag-iingat natin at ating pong palakasin ang peace and order sa ating pong bawat barangay para po sa tayo magkatulungan. At ako naman po ay makikipag-ugnayan din po sa ating hepe ng kapulisan para po sa ating mga barangay. At sa meeting ng ating pong Liga ay aming team pong tatalakayin at pag-uusapan para sa ganun po ang lahat po ng mga barangay ay maging alerto ang lahat ng mga barangay kanod at sino man na dumuduty sa bawat barangay para po sa ganon ay maging peaceful po ang ating lungsod. Umaasa ang buong Liga na ito ay tututukan ng ating kapulisan. Bagamat alam natin na nagbigay na ng order ang ating mayor sa ating kapulisan, kami po, ang buong Liga, ay umaasa at amin pong aabangan kung ano po ang magiging resulta ng nasabi pong investigasyon na ito. Aniya, sa pagkondena ng buong Liga sa pangyayari, mariin nilang hinihimok ang lokal na kapulisan na resolbahin sa madaling panahon ang nasabing kaso upang maigawad na ang hustisya para sa kanilang kasamahan. Samantalang, nagmungkahi si City Councilor Arvin Manguiat, na dati din naging kapitan ng Barangay Palo Alto, at ang may hawak sa Komite ng Public Order and Safety sa Sangguniang Panlungsod, na maglaan din ng halagang ₱200,000 ang Sangguniang Panlungsod bilang karagdagang pabuya para sa sino man makakapagturo sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng dalawang suspect na pumaslang sa OIC chairman. Matatandaan na unang nag-anunsyo si Mayor Ros Rizal na magbibigay ang kanyang tanggapan ng halagang ₱200,000 bilang pabuya upang mas mapabilis ang pagtukoy sa mga salarin. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Okay, so yan ang pinaka-latest na nakaburo na pa ang sa ating mga magagaling, mahusay na mga lingkod bayan. Ang nakakalungkot lang isipin,
Pagamat naging OIC siya, parang 2 linggo lang yata o wala pa. Ganito nangyari. So kinalulungkot po ng buong sambayang Kalambeño ang pangyayari. Dahil once in a blue moon mangyari mga ganitong kaganapan sa ating lungsod. Napaka-peaceful ng lungsod ng Calamba at nakakagulat na nagkakaroon ng ganitong uri ng karahasan. Lalo na ang involved dito ay ang biktima ay isang lingkod bayan. So muli, isang taus-pusong pakikiramay po ng Serbisyo Balita Family at ng DCSP sa nahulilang pamilya nitong si OIC Mario Cogay. Sana makamit ang hustisya. Anyway, so napag-uusapan nga bakit nangyari itong ganitong uri ng karahasan. Bakit? Ang daming katanungan. Bakit si OIC Kapitan Mario Cogay pa? Anong kasalanan niya sa bayan? Anong kasalanan niya sa tao? Tama nga, sabi nga ng mga ibang kapitan, wala silang nalalaman na naging kaaway na ito, kagalit. Kaya nagulat silang lahat, kinalungkot. Sa ating mga viewers, makakatulong po kayo ng malaki. Makakatulong po kayo ng malaki sa ating kapulisan, sa ating pamahalaan lungsod. Kung makikipag-ugnayan po kayo sa ating kapulisan, baka may kilala kayo, may naririnig kayo, may napupulot kayong chismax na nagpe-pertain, maaaring mag-ugnay sa pagkakapas lang dito sa lingkod bayan. Katanungan, sino-sino nga ba ang nasa likod nito? Kaya natin sinasabing let's face the reality. Sa totoo lang tayo, mga kababayan, mga barangay, mga kalungsod, hindi kikilos yung dalawang sinasabing riding in tandem kung walang nag-utos. Ang tanong, sino ang nag-utos? May kaugnayan ba ito sa politika? O may kaugnayan ito sa personal na pamumuhay ni OIC Kapitan Mario Cogay? Daming katanungan na dapat masagot. Pero ang unang-una dyan na dapat sumagot ng ating kapulisan. Pag-ibayuhin ninyo ang investigasyon. Ito, tapatan lang tayo. Kahit mga kapulisan, kung sino man dyan, siguro naman may access kayo sa informasyon. More or less, kilala nyo naman kung sino yung mga maaaring gumawa ng ganitong krimen. Siguro, naghihintay lang kayo ng right timing para ma-pinpoint o ma-pin down yung mga ganitong uri ng masamang elemento. Panawagan kay Police Lieutenant Colonel Melanie Martires. Aktuhan nyo to. Pagtrabahuin nyo ang inyong intel, ang inyong mga investigador. Pagganahin nyo mga asset nyo. Nagkalat yan sa buong Calamba. Ito isang panawagan. Mas matindi ito kaysa sa una kong pinanawagan sa inyo. Na solusyonan nyo bilang isang babae at bilang hepe ng kapulisan. Solusyonan nyo yung matagal ng cancer sa lansangan, yung boss chicks. Okay lang yan, isang tabi nyo muna, tutukan nyo muna itong kaso ni OIC Kapitan Mario Cogay. Kanong katagal na ba kayo dito sa Calamba? May gets ang taon na?
Siguro naman, yung mga tao nyo, may mga koneksyon yan, may mga kakilala yan. May mga kakilala yan sa mundo ng mga madidilim ang landas na tinatakap. Sa ating mga viewers, baka kapitbahay nyo, baka kung sino dyan sa barangay ninyo, o anong mga chismis, o mga bulong-bulungan na naririnig nyo, pagbigay nyo sa kapulisan natin para mapabilis ang investigasyon at paglutas ng kaso nito ni OIC Kapitan Mario Kogay. Mapabilis ang pagbibigay ng hustisya sa pamilya para masagot na yung katanungan, sino ang mga nasa likod nito, para maisipan na tapusin na ang buhay ng taong to. Minsan naisip natin, mga kababayan, bakit humahantong sa ganitong karahasan? Hindi natin masabi kung politika o may inggit. Dahil katatalaga pa lang ng COMELEC kay OIC bilang chairman ng Kanlubang. Wala pang 2 linggo yata. Baka may nainggit. Baka may sumasama loob. Maraming anggulong dapat tingnan. Kaya Police Lieutenant Colonel Martires, palawakin pa, pagpursigihan upang ika nga, di ko alam kung ang term of service ng mga hepe ay 2 years. Pero alam ko, 1 year lang. Mahigit 2 years na tong si hepe. Baka naman para maganda naman ang kama, may maiwan kayong legacy sa inyong pagtatapos ng inyong tour of duty dito sa lungsod ng Calamba. Resolvehin nyo ang krimen na to. Kaya panawagan ng lahat ng mga Kalambenyo, resolvehin nyo sa lalong madaling panahon. Naglaan na nga ng kalating milyon si Mayor Ross Rizal bilang pabuya, at baka madagdagan pa ng kalahating milyon pa mula sa Sangguniang Panlungsod. So baka lumabas yan, 1 milyon na ang pabuya sa kung sino man makakapagtukoy. Napakalaking pabuya niyan para itukoy nyo lang, sabihin nyo lang, baka may nalalaman kayo, mga viewers natin, baka may nakikilala nyo. Makipagtulungan kayo sa kapulisan. At ako personal ang magsisiguro sa inyo na hindi malalabas ang identity nyo. Magiging confidential to. As long as may gawad lang ang hustisya sa pamilya neto ni OIC Kapitan Mario Kogay. So yung katanungan na kung sino ang nasa likod, mga viewers, kayo na mismo ang mag-isip. Isang public servant ang pinaslang. Isang maayos na tao. Yung katanungan nyo, pwedeng paglaruin nyo na isip nyo kung sino ang nasa likod nito. Lalo na doon sa mga taga-Kanlubang. Kaya nga, ang balita may pakpak. May tenga ang lupa. Naririnig yan. Alam yan. Kaya kung pagpupursigin lang talaga ng ating kapulisan, kasama na si IDG, siya nag-iimbestiga, imposibleng hindi nyo matutukoy ito. Nandyan lang din ang kampo, ang lubang. Maaaring nakakahalubilo nyo kung sino itong riding tandem. Baka may nababalitaan kayo, may nakakakwentuhan kayo, may naririnig kayo kung sino yung nasa likod.
Ang inyong lingkod at ang buong serbisyo balita ay tututok dito hanggang sa ito'y malutas. Alamin din po ng inyong lingkod. Base na rin sa ating mga kaibigan na nandyan, nakalat, baka sakaling may mga nalalaman sila. Hayaan nyo. Kung may pabuya man yan, inyo na yun. You deserve the rewards. Isang mahalaga, bigyan natin ng hustisya ang pamilya ni OIC Kapitan Mario Kogay. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Populi, Vox Dei. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Sayaw pantumina, kausuan sabi ko, Camarines Norte, sagot Camarines Sur. Sa Albay Masbate, Katanduan ni Sorsogon, Bantog ang pantumina, kasayaw ng Bicol no. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita live online. Dito lang yan sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. At syempre sa ngalan ng ating kasama na si Ms. Larnie Barrero, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. Ayan. So, dako naman tayo sa isa pang pag-uulat ng ating AI reporter. Good news naman muna ngayon. Ayan, para sa ating mga kapulisan. Ito, inaabangan na ito ng training center ng Camp Vicente Lim. Sa mga nag-i-schooling, mga tropa dyan, mga kaibigan natin mga kapulisan. Ayan. So, pakinggan muna natin pag-uulat muli ni Ian Almario. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Alalay sa komunidad, handog ng mga kapulisan ng PSSLC Batch 2023-2, Class Charlie. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Nagsagawa ng isang community project para sa mga residente ng Barangay 2 dito sa lungsod ng Calamba, ang mga kapulisang sumasailalim ng pagsasanay sa Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC sa Camp Vicente Lim sa lungsod na ito. Ang nasabing proyekto ay isinagawa sa inisyatibo ng Batch 2023-2 Class Charlie, sa ilalim ng pangunguna ng kanilang class president na si PEMS Demosthenes Obias, at pakikipag-ugnayan sa pamahalaang barangay na pinamumunuan naman ni Barangay Chairwoman Joan de Mesa. Ang nasabing aktibidad o immersion, ay naglalayong mapaglapit at maisaayos ang ugnayan sa pagitan ng mamamayan at kapulisan, upang makapagtulungan na mapanatiling maayos at ligtas ang bawat komunidad. Sa naging aktibidad, inuna na muna ang pagpasinaya sa handog nilang proyekto na pampublikong palikuran, na siyang naging posible dahil sa tulong ng dating unang ginang ng Pilipinas at ina ng kasalukuyang Pangulong, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na si Madam Imelda Romualdez Marcos, na siyang naglaan ng pondo upang magkaroon ng katuparan ang nasabing proyekto ng Class Charlie para sa kapakanan ng mga residente ng nasabing barangay. Ang pampublikong palikuran na itinayo sa evacuation center ng nasabing barangay ay makakatulong ng malaki lalo na sa panahon ng kalamidad, kung saan ang nasabing lugar ay nakalaan para sa mga inililikas na mga residente. Kasama sa nasabing aktibidad, nagsagawa ng pagpapaliwanag at pagtuturo ang mga kapulisan ng Class Charlie, patungkol sa mga mahahalagang batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga kabataan at kababaihan. Kasama na din ang pagbibigay ng impormasyon kung paano malalabanan at mababawasan ang mga kaso na may kinalaman sa ilegal na droga. Malugod naman tinanggap at pinasalamatan ni Chairwoman de Mesa ang Class Charlie sa inihandog na pampublikong palikuran at pati na din ang pagsasagawa ng pakikipag-ugnayan ng mga ito sa mga taga-Barangay 2. Kap Joan, magandang araw po. Ano po ang masasabi niyo at dito po sa inyong Barangay 2, binaba ang programa at services ng Class Charlie? Sabi ko nga, ongoing yung immersion program ng Class Charlie ng ating mga kapulisan. Siyempre po, yun ang unang-unang kong kinagala kasi malaking bagay po ang police visibility dito sa aming barangay. Unang-una sa nakikita ng mga tao na tayo ay nabibisita ng ating mga pulis. Ngayon, kasama na rin po doon ng pagpapasalamat. Sabi ko nga, isa kami sa pinakamapalad na barangay ngayong oras na ito, dito sa lungsod ng Calamba. Dahil hindi naman po lahat nabiyayaan ng ganitong programa at proyekto katulad ng iniabot sa atin ng ating Class Charlie. Magiging napakalaking tulong po nito sa amin. Dahil sabi ko nga, nagiging evacuation area naman po talagang itong aming barangay hall dahil binabaha nga po ang ating barangay. Napakalaking bagay po niyan at hindi po sapat ang salitang salamat dahil pangarap din po namin yung dinulot nilang proyekto sa amin. Kasama nga rin po doon yung mga lecture na naibigay nila. Mas malaking bagay po yun kasi dagdag kaalaman po yan para sa ating mga kasamahan dito sa barangay. Dahil alam naman po natin lahat na ang ating mga kasamahan dito sa barangay nag-a-attend pa ng seminar, pero sa pagkakataon po ito, nandito po mismo ang ating mga kaibigang pulis upang dagdagan pa ng mas marami, lalo-lalo na pagdating sa mga legal na bagay ang ating mga kasamahan dito sa barangay. Ano po yung message niyo sa mga constituents niyo at kay Madam Imelda Marcos na siya ang main sponsor po ng sabi ko nga, medyo nagulat kami dahil hindi namin inaasahan na ang ating kagalang-galang Madam Imelda Marcos po. Taos-puso pong pasasalamat mula po sa inyong maliit na likod, Kapitana Joan de Mesa, para po sa proyektong inyong pinahatid dito sa aming barangay. At para naman po sa aking mga kanayon dito sa aking barangay, atin pong pasinayahan, lalo-lalo na pasalamatan ang lahat ng bagay na dumadating sa ating barangay. Huwag po tayong tatanggi, lalo-lalo na idinudulot dito sa ating barangay. Mapalad po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Samantalang, nagbigay ng kanyang mensahe si Police Lieutenant Colonel, Attorney Cesar Ian Binukal, ang Assistant Chief ng National Headquarters ng National Security Support Unit Training Center, para sa mga damalong residente ng nasabing barangay, upang mahikayat nito ang mga residente na makipagtulungan sa mga kapulisan, at tretuhin ang mga alagad ng batas bilang mga kaibigan at autoridad na kanilang maasahan at masasandalan. Sir, Arnie Barreiro po ng Serbisyo Balita. Sir, ano po yung significance ng ganitong uri ng community service sa mga kapulisan? Itong programang ito ay part ng program of instruction ng ating mga trainees na nagtuturo sa ating mga kapulisan. So from PSBRC, ito yung ating mga recruits.
yung Junior Leadership Course, Senior Leadership Course, tsaka Officers Candidate Course. So lahat to ng mga non-commissioned officers natin ay nag-undergo ng ganitong program. Basically, gusto nating ibigyan sila ng kamalayan. Ano ba ang actual na experience kapag kasama nila yung mga kababayan natin, yung mga taong bayan? Paano sila makakatulong? Ano ang dapat namin magawa para makapagbigay kami ng serbisyo? Other than purely law enforcement and public safety efforts, kami ay talaga namang nagagalak at gusto naming iabot ang aming mga kamay para mag-offer ng aming serbisyo sa kahit na ano paman. So itong ECIP, kagaya nga ng proyekto ng ating SLC ngayon, itong Project Hope, ay gusto nilang tumulong sa ating mga evacuees sa pagbibigay ng libreng palikuran, di ba? So napakahalaga naman to para sa sanitation and health ng ating mga evacuees. Siyempre, yung mga tulong din nila, mga simpleng lectures ba para maging aware ng ating mga kababayan kung ano ba ang kanilang mga karapatan under the law, yung RA 9262 natin. At iba pang mga kaukulan na pamantayan at saka kautusan na pwedeng ma-share sa ating mga barangay tanod, sa ating mga opisyal sa barangay para mapaigting pa ang pagpo-provide ng public service sa ating mga mahal na kababayan. So sir, hindi lang po ito yung barangay na bibigyan nyo ng services, tsaka ano po yung message nyo sa mga tao po? Sa pagpili po ng mga community, actually hindi naman po necessarily na barangay ang bibigyan natin. So kahit na isang sitio, purok, or isang maliit na locality or community kung saan ay kailangan talaga ng assistance na maibigay ang PNP at ang ating iba pang stakeholders. So ito ay hindi funded ng government ang mga projects natin. Ito ay ang ating mga estudyante ay nag-iisip ng solusyon sa kanilang problemang nakikita. At yung solusyon na naisip nila, inilalapit nila sa mga stakeholders, sa ating mga non-government organizations, no, sa mga gustong tumulong. Kagaya nga ng project na to, ito ay may suporta galing sa ating former First Lady, si Ma'am Imelda Marcos, di ba? So, kung ano, yung mga barangay na naaabot ng ating mga estudyante, yung mga localities, ay nagpe-present sila ng proyekto nila at pinapa-aprobahan sa ating pamunuan, sa aming training school, sa pamumuno ni Colonel Ed Damgekan Jr. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Congratulations sa mga kaibigan natin kapulisan, lalo na sa Class Charlie. Yan, yung mga kasalukuyang nag-undergo ng training, seminar, schooling dyan sa training center, dyan sa Camp Vicente Lim. Yan, para at least ma-enhance ang kanilang kaalaman at kakayahan. Yan, sa kanilang pagservisyo. At bago tayo magpatuloy nga pala, nais nating batiin sina Kuyang Nemes, yan, si Kuyang TJ, Kuyang Angelo Lapinid, Sir Cariaga, Sir Mantojo, at syempre ang kanilang hepe, si Police Lieutenant Colonel Antonio. Yan, ang Kabuyaw Police Station. Magandang gabi po sa inyo, and keep safe and keep up the good work. Yan, medyo alam ko masisipag yan, lalo na yan sila Kuyang Nemes, tantropan la. Yan, si Kuyang Nemes, si Kuyang TJ, si Karya, si Kuyang Lapinid. Huwag natin kalimutan nga pala si Kuyang Karamihan. Yan, kaya nga yan yung huggable, lovable. Ayan, pero masipag yan. So, kagaya niyan, nakita naman natin, ang kapulisan natin ay gumagawa ng mga kaparaanan upang mapalapit ang komunidad sa kanila. Kaya hindi naman dapat katakutan ang pulis. Dapat nga, proud tayo na may pulis tayo nandyan na masasanggalan natin, matatawagan kapag kami oras ng problema. Ayan. Siyempre, huwag lang munang huwag naman kaperahan ang problema. Ayan. Anyway, yung mga sitwasyon na nangyayari sa ating mga komunidad, yan, kailangan meron tayong coordination o meron tayong direktang linya sa ating kapulisan para
may mabilisang aksyon. Kumbaga, mabilis ang kanilang pagresponde sa mga tawag, lalo sa mga problema na nagaganap. Ayan, congratulations sa Class Charlie, yung mga nag-i-schooling ngayon dyan sa Camp Vicente Lim. Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan, lalo sa mga kabarangay natin dyan sa Barangay 2. Ayan, malaking tulong po yan. At alam ko, may bawat batch ng mga trainees, mga nag-i-schooling ay may mga kaukulang community services na ginagawa o project. So, sana maisa-isa natin yung mga, lalo na yung mga nangangailangan na barangay, na maraming mga less fortunate families para matulungan. Congratulations po muli, mabuhay, and always keep safe sa inyong tungkulin at ginagawa sa field. Yan, sa inyong commitment sa public service sa ating komunidad. Yan, maraming salamat po. Mabuhay po. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Okay, welcome back sa ating panghuling segment ngayong episode natin to.
And syempre, bago tayo magkalimutan, huling segment na habol ko lang itong itong natanggap nating Cheesemax. Cheesemax daw to Hindi pa confirm, pero nangangamoy tunay. Di umano, ito panawagan sa pamahalang panlungsod ng Kalamba, lalo-lalo kay Mayor Ross Rizal. Ito panawagan. Dahil di umano, ito Cheesemax lang to. Hindi ko sinabing, actually, hindi rin fake news to. Cheesemax. Ay di umano, ang mga JO nagkaroon na o magkakaroon ng increase sa kanilang allowances o honorarium. Good news, maganda yan. Makakatulong lalo na sa mga JO para magsipag. Dagdagan ng sweldo nyo Medyo konting sipag-sipag naman. Walang uuwi. May mga nauwi pa dyan. 8 hours na nga 8 to 5 na nga lang uuwi pa Dahil tataasan ng inyong mga allowances, ay tiyak, sisipagin na kayo niyan. So, isa sa mga concerns na natanggap natin, ay gusto natin malaman, klaruhin natin, totoo ba to? Na bukod sa pagtaas ng allowances ng mga JO, kasama na rin ang maging minimum wage ang ating mga enforcers ng Public Order and Safety Office. Yung mga enforcer, yung mga nagbubuwis buhay dyan, ng mga nasa lansangan. So, medyo tataasan na rin daw ng kanilang sweldo. For the effort, at para maiwasan na rin yung kung ano-anong mga, pa-side, sway-sway dyan, mga sideline. So, tataasan na daw ang sweldo. Ang problema, ayon sa aking bubuit, nasagap niyan Cheesemax. Etong sinasabing pag-increase ng kanilang sweldo ay may humaharang. At ang humaharang, mismong nasa loob ng sangguniang panlungsod. My goodness. Panawagan kay Vice Mayor Toti Lazaro. Totoo ba to? Na meron kayong, ewan ko kung isa o ilang miyembro ng inyong sanggunian na humaharang sa pag-increase. O kung totoo man, na may humaharang. Katulad sabi ko nga, Cheesemax to, pero yet to be confirmed. Kung totoo man to, magpaliwanag kayo. Kung sino man yun na humaharang, magpaliwanag kayo. Nandiyan ang hotline natin. 049-545-7018. Pwede kayong tumawag. Pwede niyo ipaliwanag. Bakit hinaharang? Anong grounds na huwag mabigyan ng karagdagan, madagdagan ang privileges ng ating mga buwis buhay, ng mga enforcers sa lansangan. Kung totoo nga na isa to sa miyembro ng sangguniang panlungsod, to hamon ko, kayo mag-duty, kayo ang tumayo ng ilang oras sa gitna ng kalsada, kayo magmando ng trapiko. Tingnan natin kung ano mas madali, ang magpaupo-upo dyan sa inyong opisina, patulog-tulog sa inyong mga bahay, pagala-gala kung saan mang gusto nyong gumala. Tutusin niya, hindi naman kayo napasok ng 8 hours a day, 5 days a week. Tapos hinaharangan nyo pa itong pag-increase ng sweldo o benepisyo nitong mga enforcers na to. Na kung tutusin itong mga taong to, 6 days to 7 days yata a week kung magtrabaho. Umaraw, nasa lansangan. Hindi kagaya nyo, nakaupo lang kayo dyan sa mga office chairs nyo, pipirma lang, makikipag-usap, makipagkwentuhan sa inyong opisina, tatanggap lang ng mga bisita.
let's face it, ito yung reality. Hindi naman kayo nagtatrabaho ng kayo nagtatrabaho ng 7 days a week. Sabihin nyo sa akin, totoo hindi. Medyo ayusin natin ang ating camera. Nagkaroon ng glitch. Anyway, nahamon ko yung kung sino man, yung mga humaharang dito sa pagtataas. Ang ganda ng intensyon ng inyong mayor na si Mayor Ross Rizal na mabigyan ng karagdagang privileges o sweldo yung mga taya buhay, nagpapakahirap, umulan umaraw. Napakaganda ng nais ng mayor. Tapos may humaharang diyan pa mismo. Ewan ko, chismax lang to ha. Chismax daw. Mula pa dyan sa Sangguniang Panlungsod. Naharang yung panukala na magbigay ng increase. Pwede pa, naintindihan ko, harangin nyo, iba mga project, mga kung ano man. Pero ito, benepisyo ng mga nagtatrabaho para sa pamalang lungsod ng Calamba. Magkaroon naman kayo ng konting pakonsuelo. Tapos kapag hindi nabigyan ng increase, may lalabas dyan na chismax. Panibagong chismax, sasabihin, ginipit ng mayor, hindi pinayagan ng mayor, hindi binigay ng mayor. Mabuti pa dun sa dating administrasyon, binibigay. Maaaring ganun ang gawin. Mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, ano ba kayo? Kakampi ba kayo? O mga itinanim ng kabilang administrasyon na nais bumalik? Ang ganda ng programa na tinatakbo ng lungsod ng Calamba. Pag tuloy-tuloy lang natin yung naggibain na kayo gumawa ng mga bagay na maaaring magamit as propaganda. Malapit na ang eleksyon. Umpisa na naman ang mga propaganda kung ano-anong mga pupuluting mga chismax para magamit. Lalo na dyan sa uso ang social media. Ang dami magkalat na naman dyan ng mga fake news. Pero para sa ating mga kababayan dito sa Calamba, asahan nyo ang serbisyo balita, lalo-lalo na ang DCSB. Hindi po namin papayagan ang mga fake news. Yung mga chismax, bibigyan natin ng linaw. Lalagyan natin ng katotohanan kung ano yung katotohanan sa mga chismax. Excuse me po. Pero yung mga fake news, lalo na yung mga magpapalabas ng propaganda. Dahil nalalapit na naman ang eleksyon. Medyo mag-isip-isip muna kayo ha. Paano uusad ang isang komunidad, ang isang lungsod? Paano ito uunlad kung isa kayo sa mga nais sumira? Tutusin na eh. Mahigit 1 dekada, kulang-kulang 2 dekada na nga. Nakikita niyo yung kaibahan ng kayang gawin ng bagong administrasyon sa inyong pagtatagal-tagal ng ginawa. Ng pagkakalagi. Sana naman, wala tayo gumawa ng mga propaganda, ng mga fake news. Malalaman ng taong bayan ang totoo. Makiisa na lang kayo, tumulong kayo. Kung gusto yung bumalik, mag-usap kayo kung paano kayo babalik. Lalo na yung mga kaalyado nyo na nasa sa kasalukuyang administrasyon.
na hindi natin matatanggi. May mga kaalyado pa rin kayo dyan sa loob. Sana huwag niyong gamitin. Sana huwag niyong sakyan. Bigyan naman natin ng maayos na pamamahala. You have done your time. Sobra-sobra nga eh. Bawayan niyo muna. Wait for your time ulit. Baka sakali na may natutunan kayo. Pagkatagal-tagal niyong nakaupo, babala kayong bumalik. Para ano? Ano ba yung mayroon ng Kalamba? Nais niyong bumalik? Di pa ba sapat? Ang kulang-kulang dalawang dekada? May naiwan kayo? May hindi kayo natapos? My goodness! Kulang-kulang dalawang dekada. Anyway, yung usapin tungkol sa pagtataas ng sahod dito sa ating mga enforcers ng poso, sana magkaroon ng katuparan, sana may bigay in benefit dun sa kanilang effort, sa kanilang paghihirap sa araw-araw. Yeah, sana panawagan kay Mayor Ross Rizal, ituloy niyo yan. Panawagan kay Vice Mayor Toti Lasro. Sana maipasa sa sanggunian ang nasabing balak na pagtataas. Alalahanin niyo yung mga naghihirap para sa lungsod. So, dumating na tayo sa ating bye-bye time. Ating mga viewers na sumubaybay, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. At dun sa mga nag-share sa ating programa, maraming salamat. Patuloy nyo lang pong i-share at mag-follow dito sa ating Facebook page. So, mag-subscribe din kayo sa aming YouTube channel. Ayan. Medyo, kumbaga, malaking tulong na po yung i-share nyo lang, i-follow nyo lang po ang aming page. At malaking bagay na po yun para sa bumubuo ng Serbisyo Balita Family at sa DCSB. Yan, sa pila ng katotohanan at paglilingkod. So, sa ngalan ng ating katandem na hanggang ngayon wala pa din. Mas gusto yata maging reporter. Pwede rin naman. Mag-reporter ka naman kung ayaw mong mag-anchor. Yan. So, muli, sa ngalan ng ating katandem ng si Miss Laarni Barrero, ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado, na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Keep safe, stay happy, at enjoy the rest of the evening. Maraming salamat po. Mabuhay pa po ang lahat.